What's up, Adlan Netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka mapanig ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo at God first. Palagi nating ini-intro yung ganitong mga salita kasi dapat talaga si Lord ang ating sentro, no? Para itong panonoorin natin nagkakaroon na naman to ng rambulan sila dyan sa Senado. Nagkakagulo na naman, di ba? Dahil sa mga nangyayaring hearing at lalo ngayon, itong si dating agent PDEA na Jonathan Morales na nagsabi na ipapakita niya yung hawak niyang CCTV na video na katibayan o katunayan na merong pumunta sa kanyang tao at inaalok siya para manahimik, no? So ito, tingnan natin kung talagang ilalabas ba niya at but then netizen, kung kayo po bago dito sa ating channel, baka pwede po makahingi kahit isang subscription po at paki-like at para ma-share pa po ni YouTube channel sa mga iba po nating kaibigan, kakilala, kaopisina, katrabaho, at kamag-anak para na sa ganun aware tayo sa nangyayari dito sa ating bansa, no? Kasi medyo mabibigat na tao na sasangkot dito, no? Ito yung patungkol kay Maricel na nakakita daw at may mga pinakitang picture na kajaming ang ating Pangulo, no? So malaking revelasyon ng sinisiwalat dito dahil hindi basta-bastang tao ang mga nasasangkot dito, no? So, at pakipuntahan nga pala po ang channel ng News 5 Everywhere, no? Paki-subscribe din ang kanilang channel, like and share din po. At maraming salamat po sa inyo at halina't panoorin natin kung ano ho itong ipapakita ni Jonathan Morales, kung ito ba yung totoo o awang edit lang. Alam mo naman ako sa nakita puso mga yan. Alam mo naman yun. Maraming mga makailan na ngayon, hindi yung pinapalala. Kaya ganyan yung audio madlang netizen kasi kuha yan sa CCTV lang at high-tech na rin kasi CCTV natin, may mga audio na nakaka-capture, dati wala, di ba? Pero yan, at saka colored na. Dahil yan, sa CCTV pa rin, hindi pa rin siya ganun ka high-tech na para maging clear yung boses. No? Kaya medyo mahirap intindihin. So, ulitin natin. Morales, meron kang sinabi last hearing about yung video na kinukumbinsi ka ng mga tao o ng tao. Yun na yun, yung unang pinakita, no? So, ito yung panimula ni Senator Bato sa kanilang hearing. Kapag tatanong regarding dun sa CCTV na video na kanyang katibayan na may hawak siya. Na to be silent, huwag na mag-testify sa committee na ito. And you said it is covered with video. Yes, Your Honor. And Audio. ito lang sa akin, before I continue. Ang sa akin lang kasi, ang problema mo, inuna mong pinalabas doon sa programa ni Maharlika yung video mo kaysa dito sa committee na ito. That's, alam mo, you are ongoing yung ating Senate investigation. Ano bang hindi ka pa makapaghintay na i-present mo muna sa committee na ito bago mo isiwalat sa publiko yung video na hawak mo? Ako lang nasa... Tama din yun, sinasabi ni Senator Bato, no? Magaling din to si Senator Bato para sa akin, no? At tumatrabaho at ay kita ko transparent naman siya, no? Dapat lang talaga hindi muna niya isinisiwalat sa kahit kanino, no? May hearing siyang hinaharap lalo na sa Senado. Wala kang binabayulit na batas, wala kang binabayulit na kuan dito sa Senado, na role sa Senado, pero ako lang, sumama lang ang loob ko dahil anong tingin ng mga tao ngayon? Nauna sa programa ni Maharlika yung video mo, bago natin ipakita dito sa committee, para bang lumalabas na ang committee na ito ay sunod-sunuran sa kung anong pinapalabas ni Maharlika.
Ang komite na ito, sunod-sunod lang. Kung anong gusto nila mangyari, susunod itong komite na ito. Dapat mag-inaisipan mo yan na dapat dito mo una pinresent. Sorry, Your Honor. Sorry. Siguro naintindihan mo yung hinalakit ko as chairman. Naintindihan ko po, Your Honor. Kasi parang ayaw ko man na makipagkumpiyansa makipagkompetensya kung gaano ka popular si Maharlika sa kanya mga vlog-vlog. Wala po, that's beyond that point. Ang akin lang is, sana you have the respect to this committee na sabi mo, pasensya ka na ma'am, i-present ko ito sa committee, huwag ko muna i-present sa iyo, unahin ko muna yung committee dahil that is official venue. Itong sa iyo naman is ibang venue ito. Outside of the legislative inquiry na ginagawa itong yung vlogging mo. Dapat ganun sana ang sinabi mo. Sana maintindihan mo yung hinalakit ko, ha? Kasi Yes, ang sir, tingin ng tao, susunod-sunuran tayo sa programa ni Maharlika. Kung ano pinapakita niya, susunod kami. Di ba? Yes, Your Wala Honor. sa akin. Patawarin niyo po ako. At hindi na po mauulit yun, Your Honor. Kung meron pa tayong succeeding hearing, hindi na maulit. Pero Medyo ano sila mainit si Jinggoy Estrada. Mamaya pag nagtanong siya kung patungkol dyan kay Jonathan Morales. Kasi nagkakasagutan talaga yung dalawa na yan. nandito sana si Atty. Ochoa, tapos na sana itong hearing na ito. But anyway, sana yung video na sinabi mo. Your Honor, andito po. Bali, downloaded po dun sa, Hawak talaga andun daw sa CCTV. At hihingin ko lang po yung conformity ng aking kaibigan na si Mr. Romeo Enriquez at yung kanyang kausap na si Mr. Eric Santiago para marinig ko mismo sa kanila kung papayagan nila na Wala na, hindi ka na pwede maghingi ng kasi palabas na doon sa Ay, yes, Sir Honor, nandito social po. media. At saka, this is a formal Senate inquiry. Hinihingi namin yung video niyan. So, please, share with us. Mr. Chairman, Yes. before he does, and I'm not objecting to showing the video, whatever crime was committed, to name one would probably be anti-wiretapping. It's already been committed, Your Honor, because it was already made public without the consent or prior consent of those in the video. So Ito naman si Chis Escudero, sumingit, tapos English ng English, no? Mga kausap naman niya, mga Pilipino lang din. At ang mga manonood, Pilipino lang din, no? Dapat magtagalog kayo dyan, no? Sayang ang pinasasahod sa inyo ng mga tao nagtatrabaho, kahit yung mahihirap, para naman maintindihan din nila, dahil bayad din kayo ng taong bayan. No? Buti sana kung mga nakasalang dyan at meron dyang akusa or iniimbestigahan na Amerikano, mga ganon. Pwede, yan. So he cannot raise that belatedly now. And ginawa na niya eh. So kung may krimen naman pong nagawa na, Yan, ganyan. Marunong naman pala magtagalog. nagawa na eh. Unless ngayon, nandun na rin naman po yun, nilabas niya, ilang beses na pinapaulit-ulit, hindi na po dahilan yun para hindi palabas nga. yes, Sir Honor. Kasi take note, madlang netizen, no? Ang isang tao na magaling mag-English, hindi porket magaling mag-English ang isang tao, matalino na, no? So maraming taong hindi magaling sa English, pero mas magaling ang utak, no? Kasi ano lang naman yan ayun, siguro dito sa Pilipinas, parang yun ang pagalingan, social ka, matalino ka, magaling ka, di ba? Hindi naman, totoo, hindi naman natin lingwahe yan, no? Hindi kagaya kagaya nga rin pala sa sa Japan, no? Ang gagaling ng tao dun, matatalino tao dun. Pero hindi sila marunong mag-English, no? Ngayon na lang, medyo natututo yung mga kabataan dahil BFF na sila ng Amerika, di ba? So, pero talagang dun, pag-English, di kakausapin, no? Kung gusto mo, mag-aral ka ng salita nila, kung gusto mo mag-stay sa bansa nila, ganun ang nila, patakaran nila. At ganun ang sasabihin nila mismo sa'yo. At yun din naman talaga ang dapat. Okay, noted. Please, Okay, sana yung video. Nandito po, Your Honor. Please, share the video. Mr. Chair, kailan mo sinubmit kay Maharlika yun?
Kailan mo binigay? Hindi po sinadmit. Okay. Bali, doon po nung in-interview po ako, nung isang gabi. Ano yung isang gabi? Nung isang gabi po, maliban dito sa Sino nauna? Yung hearing dito o yung pag-interview mo kay Maharlika? Nauna po yung hearing. Ha? Nauna po yung hearing. Nauna yung hearing. Yes, sir. Pero binigay mo, pinalabas ni Maharlika, nauna itong hearing. Dapat, inuna mo nga itong tama si Senator Boto. Dapat binigay mo muna dito sa committee to. Bakit mo binigay kay Maharlika? Pero hindi ko po ibinigay. Ako po mismo yung nag-play nung video na blurred po yung identity nung tao na naandun at yung wala po akong binanggit na pangalan doon, Your Honor. Ito po yung Parang parehas bugok mag-usap no? Kanina, sinabi na rin naman niya ni Bato at inamin niya na rin na ngayon papalusot siya at si Jinggoy, parang napapalusotan siya, no? Parang lutang din yung isip, no? Nandito po yung itsura ng tao na hindi siya blurred. Yun po yun, Your Honor. At tinatanong ni Jinggoy kung saan mo na unang isinabit o pinakita. Pinaligoy-ligoy niya si Jinggoy parang umayon na. Pero wag ka, huli niya na kanina pa. Dapat. May kaso parang sa explanation niya na napakababaw, hindi niya na kinore ni Jinggoy si Jonathan. No? Kung tutuusin, ayun lang din pinay-point ni Bato de la Rosa kanina, yun lang din yung inulit niya. Are we going to allow it to be played, Mr. Chair? Senator Jinggoy? Are we going to allow the video to be played here? Mr. Chairman. Since, Yeah, but for me, for transparency, I'm willing to see that video. Go ahead, Senator Tolentino, before you play. Just Senator another Tolentino. information. Perhaps, Mr. Chairman, moving forward in future hearings being handled by your committee and other committees handling sensitive information, the affirmation to be the oath to be subscribed to the resource person should likewise include a clause that henceforth all evidence, testimonial or documentary, should be given first to the committee investigating the matter, Mr. Chairman. So that's another amendment to your administrative procedure, Mr. Chairman. Thank you for that input, Senator Tolentino. In sport, I will do that. Dapat talaga yun, no? Ganun naman talaga dapat Medyo maano lang dito si Jonathan Morales no? Parang nagpapa-interview talaga siya sa lahat ng kahit sa mga vlogger o sa mga news, SMNI, talagang inuuna niya doon bago dito sa hearing, no? Kaya nagkakaroon rumble. We'll do that maybe. Kailangan na rin gawin yan. Otherwise, please show the video. How long is that video? Gano'ng katagal yan? Sabi ganito, tayo mga makita. Your Honor, meron pong isang kopya dyan, yung CCTV po dun sa dining. Yung hindi po vlog yung tao. Abot yun na yung binigay niya. Kasi ba't di-blurred pa? Ebidensya nga yan. Tsaka ba't in-edit na? Dapat yung talagang kung ano lang yung nakakuha sa CCTV. Yun lang talaga dapat. Huwag mo na dapat ginalaw. Kasi pag ginalaw mo yan, hindi na yan, evidence yan. Kasi pwedeng ang mga videos ngayon, na-edit. Binablard mo pa na, sinabi mo naman yung pangalan na yan last hearing. Your Honor, yung po meron po tayo mas malinaw na kopya. O yung nga, bakit pa binlard mo na, sinabi mo na mga pangalan nila dito noon Pati pumunta sa bahay mo. Yung klaro, yung walang blurred. All new Jollibee Chicken Nuggets. Daming nagagawa on the go. Sarap ng crispy, juicy,
Kasi ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, Naiintindihan niyo ba, Madam Netizen? Meron subtitle, oh. So, na-edit na talaga to, no? So, parang mahirap yan. Dapat kung ano rin yung original na nasa CCTV niya, yun lang dapat ang pinipresent niya, no? Pero siguro baka nga niya ginawa yun dahil medyo hindi ganun kaganda yung boses, pero dapat hindi pa rin, no? ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya, nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibukot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang kaya nga ganito padre. Hindi, Teka, stop muna. Sino itong nagsasalita? Stop mo muna yung video. Sino itong nagsasalita? Si Mr. Romeo Enriquez. Sir. Sino siya? Okay. Siya po. Yun. Yung medyo walang buhok, ikaw yun? Opo, ako po yung ano po. Yan. May simpleng banat si Dinggoy talaga, eh. Hindi, pasimulan ulit. Kasi mahina masyadong sounds. Pakisimulan ulit. Lakasan yung sounds. Yung mga technical naman dyan sa Senado, parang mga, diba, parang dapat yan eh, sinisit nila ng maayos yan. Nandiyan sila sa mataas na kapulungan, nagtatrabaho. Dapat mga magagaling na IT ang nandyan, no? Pati nga yung audio, dapat nililinis na nila yan. Meron naman mga dapat na ganyang ginagawa, yung dubbing na malilinis, remaster. ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na kuya. Malinaw yung salita nung katabi nito naka-stripe ni Morales. May kausap pala sa telepono. At yung kausap niya sa telepono, pag nagsasalita, yun yung matiling na para hindi natin marinig. Kasi nga, naka-speakerphone lang, no? So, tapos kuha lang siya sa CCTV. Siyempre, medyo nasa taas yan, malayo yung mic. Ganda pa rin yung CCTV niya na klase. Ganito kuya, nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibukot yan. Nag-aaway. Yung technical talaga nila, oh. Sisisihin yung internet. Tagal, di ba? Madlang netizen, no? Pero ano yan, gumagana yan, no? Because pakiayos yung ating... O, ito mo, nagsalita na si Bato de la Rosa. Dapat na, inagapan na agad nila yung mga technical. Grabe, parang mga nakatayo lang eh, walang ginagawa eh. Ha? Kakaya naman tayo. Siya ang internet agad eh, no? Ang galing ng palusot eh. Dapat na-ayos yun na yan habang pinresent sa inyo nung umpisa pa lang, no? Mr. Chairman, Yes, go ahead, Senator Jimmy. Recording in may I ask progress. Mr. Morales, sino po yung kausap ni Ginoong Enriquez? Sino po yung kausap niya sa telepono? According to Mr. Enriquez, si Eric Santiago, Your Honor, alias Picoy. Dito po. Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayaw niyong tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi andito naman po sila eh. Yan yung sinasabi niya na Picoy, ayun nga ata yung kausap sa telepono, no? Si Eric Santiago, yun nga alias Picoy, no? So, mismong yung Picoy ang magsasabi ata na kahit siya mismo marami siyang kaso, no? Ganun ka talas yung dila niya magsalita na talagang proud pa siya, no? So, para siguro hindi ako plastic, alam ko yung ano, ganito ako, ganyan, di ba?
Yes, but Wala siyang pinasisinungalingan, parang gano'n. Totoo yung sinasabi niya. Kasi diyan dapat sa hearing, naka-oath ka dyan eh, no? Nakapanumpa ka dyan eh. Kaya kailangan, bawal ang magsinungaling. very material yung recording. Baka mamaya, ibang sabihin nila dito, iba yung napag-usapan nila dyan. Tama rin, yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, masyadong mainitin to si Chis Escudero eh, no? Si Senator Chis eh, no? Pag magaling din uli yan. O, magaling din naman yan. Kaso minsan, diba, parang puro follow-up lang na pasundot-sundot na ganyan, pero wala siya nagagawa ng sariling buo niya na batas. So, kung may nagawa na rin siguro dahil matagal na rin yan. Eh. Kaso yung mga paganyan-ganyan, parang pabida lang. So pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan bago natin sila tanungin isa-isa. Dahil baka mamaya, iba yung recorded, iba yung sasabihin nila dito ngayon. So mahuli natin kung magsinungaling sila. So, yun lang sa akin. Anyway, very short clip lang naman yan eh. Very short clip lang naman yan. Habang wala pa, total naman Mr. Chairman, pag iba sinabi nila bago palabas yung video, ganun pa rin naman yun, huli pa rin eh. Okay, Habang sige. hinihintay natin hanggang maayos yung technical lang. Yung technical Yes, go ahead. problems Yeah. nila. Pinilit, no? Morales. Pero may point din naman. Siguro para hindi ma-waste of time. Ganyan. Bakit? Sino yung nakatayo, nakausap, nandun sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Romeo Enriquez. Yes, Your Honor. Turo mo, ito? Opo, siya po. Okay. Yung kausap niya sa linya, sa kabilang linya sa cellphone. Sino? Si Mr. Eric Santiago, Your Honor. Si Picoy. So, Morales, Enriquez, inaamin mo, ikaw yon. Okay. Pico, Santiago, ikaw yung kausap sa... Yung nagtaas ng kamay, hindi itong nakikita natin sa gitna, hindi yan. Hindi yun, no? Kasi ganoon din eh, no? Yung ano niya eh. Yung kanina nagtaas ng kamay. Yun yung kausap, nakatabi ni Jonathan. Yung sinasabing kausap niya, yung Picoy. Nandiyan din. Sa kabilang linya? Yes sir, pwede kong i-deny pero aminin ko po na ako po yun. Ikaw yon. Okay, thank you. Mr. Chair, pwede ba malaman kung ano trabaho, ano sila, PDA agent ba rin sila o we are not familiar? Magandang Your personal circumstances, please. yes, Mr. Senator, magandang tanghali po. I am now with the Department of Justice Office of Cybercrime. DOJ pala to, ha? Mabigat din yung trabaho ni... As investigation agent, Your Honor. Before, you're with PDEA? Yes, Mr. Senator, I've been with the Philippine Drug Enforcement Agency for almost 15 years. 15 years. Okay. Okay, right now, what is your job? Are you I am connected not- still with DOJ? No, DOJ, Mr. Now? Senator, yeah. At present? Yes, yes. What is your function in DOJ? What is your job? I am an investigation agent from the Inulit pa ni Jinggoy, sinabi na nga kanina na investigador nga siya doon sa DOJ. Office of Cybercrime, Your Honor. Alright. May malang no? Mr. Eric Santiago, Santiago, anong trabaho mo ngayon? At anong previous trabaho mo? Magandang umaga po sa inyo. Yes. Po si Si Picoy, si Eric Santiago, no? Eric Santiago, dati po ako sa Napolcom. Naka-assign po ako sa Inspection Monitoring Investigation Service nung araw. Matindi yun, Napolcom siya dati, no? Ang Napolcom, alam ko yan yung mga nagbibigay ng mga ranggo sa mga pulis, no? Hawak nila pulis. Na-drop from roles po ako noong May 2022. Why? Wala po kung hindi po ako nakapasok sir. Nagkasakit ako. Sakit ka? Yes sir. How are you related to General Dionisio Santiago? Sir, wala po kung sir. Wala. Sir. Mr. Chair, ano dating trabaho mo, Picoy? Sa sa Napolcom po, Police Inspector 2 po ako. Police ka dati? Hindi po, Police Inspector 2 po, item po yun sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay. So ngayon, Sir, wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho. Yun na magkakasilipan dyan, no? Wala siyang trabaho ngayon, at siya yung nandun sa telepono, nakausap nung, sino ba yun?
nakalimutan yung pangalan, o yung nagtaas ng kamay. Yung kausap nun no? At siya yung nagsasabi na mamamatay yan pagka hindi yan pumayag kasi nga parang sinusuhulan. Siya yun yung ito nga si Picoy, no? Itong si Eric Santiago. Kaya pwede, no? Kaya imbestigahan pa yan. Ngayon, Yes, sir. Yes, sir. meron kang sinerch namin yung pangalan mo sa Napolcom. Meron kang mga kasong robbery extortion at saka kidnap for ransom. Ano po itong mga... Ito pa nga pagkakapirahan yan, no? Robbery, extortion, tsaka kidnap for ransom, no? Tapos ngayon, ganyan, pagkakapirahan pa rin yan kung actually may ebidensya siya, at inamin niya siya yun, no? Mahirap, inamin mo pa, kaso Kulang pa po yun, sir. Marami pa ako naging kaso. Yabang, no? Kulang pa daw, Sige, madadagdagan yan. Bakit? Talaga bang blue violator ka? At Hindi dami po. mong kaso? Sa awa naman po ng Diyos, naging kaso lang sila, sir. Ha? Naging kaso lang sila, sir. Naging kaso. Yes, sir. So I am not judging you Yes, sir. through your case. Yes, sir. Kahit na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Maraming salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir. Yes, sir. Napolcom, ano bang status ni Picoy sa Napolcom? Your Honor, hindi na po siya kamali ng Napolcom mula nung May 9, 2022. Natiwala po siya dahil po dun sa naawol po siya, did without officially. Grabe, sakit naman ng pagkakataalis mo sa trabaho, abul lang, no? Hindi ka na pumasok dahil nagkasakit ka. Parang posible naman yun, no? Pwede ka naman mabigay ng medical certificate. Nagkakaroon na ng hocus-pocus sa gano'n, Awol. How about yung mga kaso niya na robbery extortion at saka kidnap for ransom? Hindi po na ihain sa amin yun. Meron kaming nabalitaan na dati na-involve siya doon sa kidnap o ransom sa isang Korean national. Subalit na-dismiss po ito ng piskalya. Okay. Nung isa naman yun doon sa usapin na meron daw siya napulot na cellphone. Subalit hindi naman po nakarating sa amin yung reklamo sapagkat na deklara siyang awol bago pa lang namin na i-file yung kaso. Kaya ganun po. Thank you. Thank you for that information. Mr. Chair, pumunta tayo sa conversation nilang dalawa. Yes, okay na yan? Okay na? So, sige, please play. Natin ito, Padre. Ilapit natin ang pag-secretary ng mamasikan ng politika dalawa. Unang-una. Kaya madlang netizen, pakinggan natin ng maigi yung mga pinag-uusapan dun sa video, no? Lalo-lalo na yung sa cellphone at yung nakatayo na to. Sila yung talagang sinasabi ni Jonathan Morales na nagsusuhol sa kanya ng pera para manahimik na sa kanyang isisiwalat, no? Regarding nga dito sa PDEA leak na nadadawit ang pangalan ng ating Pangulo at si Maricel Soriano at meron pang mga ibang sang. Yun po yan, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Sinabi ko na pero kaya mo hawakan yan. Kaya mo siya hawakan. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre. May Padre, bago nung tayo mawak ng informasyon, ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, kahit kabubuti niya yun, siyempre ako, itutuloy ko. Ito ako sige kung sino gustong mga ibang papa. Parang yung Picoy, ang sinasabing kausap nga, di ba? Talaga pinupuwersa to na pilitin mo na umayon at umuo, parang gano'n, no? Kasi parang tapos na ang problema. O siguro, nabayaran na talaga. Na malaking pera talaga ang involved din na inilalabas dyan. Kasi matinding tao yung masasangkot at masisira. Lalo't higit sa lahat, presidente ngayon natin, no?
Pero siguro, madlang netizen para lang sa akin, nobody's perfect naman no? At lahat naman tayo may baho rin itinatago. At kung totoo man na gumagamit man ng pinagbabawal na gamot si ating Pangulo, kasi ang istorya na yan, 2012 pa yan, no? 2012, 12 years ago na yan. Kung that time, nalulong lang ng mga isang taon at medyo nawala na, o di 11 years siguro naman kahit papaano. Dagdag experience nga yun sa tao Mas lalong lumalawak at tumitibay ang tao sa mga ganyang experience, di ba? Hindi nagiging parang mangmang sa mga bagay na ganun. So, wala naman siya ibang sinira. Hindi naman siya nagtulak ng drugs, di ba? So, kung gumagamit man, at basta, di ba? Kung hindi na siya gumagamit ngayon, wala na. Okay lang yun. Lahat naman tayo merong baho na bawat tao, di ba? So, sabi nga ni Jesus Christ sa babaeng hinahusgahan ng taong bayan, no? O sige, kung sino yung walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babae. Kung may bumato ba na ihagis yung bato? Literal na bato, Baka ibang bato yung nasa isip nyo. So, wala, di ba? So, means, lahat ng tao talaga may baho at may kasalanan at natagong kasalanan niya sa pagkatao niya, no? Kung siya lang naman sa sarili niya ang sinisira niya at wala siyang isinisira ibang tao, sinisira kagaya ng nagtutulak siya, wala, di okay lang yun, no? At tuminuna at tumigil na, okay lang yun kahit sa akin okay yung ganun. Walang problema. Mahalang sinasabi mo, wala ko mapangiti. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, o at siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi diba? Hindi. Tulungan natin, padre. Kasi siyempre yung mama. May salitang pananakot, no? Baka anong pwedeng mangyari dyan. Kaya parang pilitin mo na huwag na siyang magsiwalat ng mga sasabihin mo. Pero sigurado kung yan nakikita natin na totoo ng hawak ni Jonathan Morales at siya nga yung pinariringgan ng Picoy nakausap niya itong tao na nakatayo. Kalimutan ko yung pangalan. Puro practical lang. Kung ano man yung offer, dapat kinuha na lang ni Jonathan Morales. Tapos, dapat lumayo na siya o huwag na siya dito sa bansa natin, no? Para nasa ganun, safe din yung buhay niya. Kasi hindi porket tinanggap mo yung bayad at nanahimik ka, okay ka na. Hindi doon matatapos yun. Kaso ngayon, isiniwalat niya, medyo mas lang natin, mahirap magsalita ng tapos, di ba? Mamaya, may ibang tumira dyan, kagalit niya, kainisan niya, o may atraso sa kanya, no? So, baka mapagbintangan yung ating presidente o yung mga taong involved. Alam mo naman kasi nakita puso mo makaya. Alam mo naman yun. Maraming mga makailan sa mga yun, hindi yung pinapalay. Ganun na muna. Para masabit ka. Pwede, pipintan ka. Hindi, parang inalak na. Ibig sabihin na tumawag si lang pala, KJ. Did you know that you could be making life-changing money on Instagram and it doesn't even require you to have a lot of followers? The things I'm going to share with you in this video are an exact blue. Nandito ba si James Escobar, Kumsik? Invited him, sir. Oh, ano sabi? Hindi nag-confirm, sir. You include him in the subpoena? Yes, sir. Yes. Ha? Nag-sharing? Mr. Chairman, Yes. can we be furnished with the witnesses, their criminal record? They'll be asked to testify here in the Senate. I'm curious, I'm very concerned na meron po silang criminal record and past
cases. So baka ma-update po. Maybe we can ask for an update on what these cases are and what the status of these cases. The Pulcom, since empleyado nyo ito, I'm sure you have records of the cases of Santiago and also DOJ. We will ask kung merong criminal cases ito si Enriquez. Yes, Your Honor, I will comply. In fact, I have all the documents with me. Okay, please submit to this committee. Yes, Your Honor. And also, Napulcom, Yes, Your Honor. ikaw rin, Eric Santiago, sinasabi mo, hindi lang yun ang kaso mo, mas marami pa. Bigyan mo dito lahat ng kaso mo. Payabangan na. Malaman natin kung sino ang astig. Ha? Sige, thank you. Mr. Chair, off topic. Ano status ng mga kaso mo, Picoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba sir, under appeal sir. Walang conviction? Yung robbery extortion sir, under appeal po. I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Na-convict sir, pero Enjoy the club. Ay, enjoy the club pa eh, no? Yung mga banat din ni Jingo Estrada. Kasi napag-uusapan yan netizen yung pagiging ano nga ni Jingo Estrada convicted. Tapos kung paano siya mag-ano dyan, yung tao kung akusahan niya, hindi pa nga convicted. Ganun na siya inakusahan niya na parang convicted. Na parang sinasabi sa social media na ikaw nga ay convicted eh. Dapat ganyan. Kaya siguro yan eh, nasingit niya yung ganyan parang patawa siguro or siguro parang gano'n lang, pahagi sa tao. Thank you sir, salamat po. Welcome. Thank you sir. Mr. Enriquez, ano ba Yes, Mr. Chair. conversation ninyong dalawa? Mr. Chairman, bago po yan, with the permission of Senator Yes, go ahead. we just saw a video which Mr. Morales took from his own recording of the CCTV. Recording in house. progress. Would that be correct, sir? Yes, Your Honor. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon Hindi sa po, dito po putol sa po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. yun po nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa gusto nating iputol doon o nagkataon yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video po, nasan po? Nandito po sa... Tama yun yung sinabi ni Chis Escudero, ni Senator, no? So, tama yun, kasi parang putol nga eh, no? Parang walang sige pre, okay na, sige, sabihin ko, gano'n, okay na. Walang gano'n eh, no? Cellphone niya. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and please number submit two, to this committee the unedited record. Yun dapat talagang sinasampa dyan, yung unedited, no? Kung ano yung nakalagay doon, lagay mo dyan, kasi mahaba yan eh. Ang yung sa CCTV, kahit isang buwan kaya yan eh, depende sa memory card mo kung medyo malaki. Dapat talaga ganun, para every month, nag-re-restart siya ulit. Of your yes. CCTV. And number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako. May subtitle na eh, no? Sino nga po? Sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi Sa po. pagkakarinig nyo. Apo. Apo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung kaibigan ko, si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Apo. Kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya. Baka naman style lang yun, no? O pre, ito peperang involved eh, di ba? Kaya tayo, patahimikin mo lang yan. Ito, di ka naman medyo kapigit niyan, kapitbahay. So, pasyalan mo, baka sakaling mapakiusapan natin. Pero although napainggan naman natin at nakita natin yung CCTV, kung ano yung conversation nila, kayo na lang po madlang netizen ang humusga kung itong iniisip ko, kung may kasagwat din ba yan o napag-usapan nila na, sige pre, ganito, ganyan.
So, comment down below na lang at para mapag-usapan pa ng iba kung ano ba talaga yung totoo. Kasi pwedeng ganun nga eh, no? Pwedeng ganun nga yung dahilan eh. Na baka okay na, nakaset up na pagpunta doon, ganyan, di ba? So, patuloy natin, Madam Netizen. Ako, doon yung sa, nagkaroon po ng Senate hearing noon, April 30, kinabukasan, May 1. May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko, yung taga-Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya nga, po. that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? Ito na nga, Jinggoy, no? Senator Jinggoy, no? Dadali na nga or bibigay na nga. Actually, alam ko, dala na yan eh. So, i-play na lang. Napakadali no dahil yung CCTV na yon, third yun, kukunin lang. At walang edit, yun yung ipipresent. Ganun lang naman yun, no? Makikita naman kung may edit o wala. Talagang matik yan, makikita yan ng mata ng tao, no? So, ayun lang, Madlang Netizen. Ito, mahaba pa ito usapin na to. Actually, itong video na to, malamang pag-hearing kasing ganyan, inaabot talaga ng 2.5 hours hanggang 3 hours siya sa Senado, no? So, ito, putol-putol na. Kaya itong ating binidyo ngayon, yung patungkol lang sa hawak na CCTV na ebidensya kung talagang mayroon ba o wala, no? So, kayo na lang, Madlang Netizen din, ang magbigay ng komento, opinion, criticism, reaction dito sa ating napanood, no? At hanggang sa muli po, Madlang Netizen, si Tuyo Paing po ito, ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Abangan po natin ulit, no? Marami pa pong kasunod, no? Maraming salamat po.